Hello mga ka-recap, welcome po sa ating channel. Ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang kwento ni Lin Yuan, at sa mga taga-subaybay nitong ating kwento ay pinapakiusap ko sa inyo na sana i-like ninyo ang ating video. Malaking tulong na po sa ating channel ang inyong mga like at maraming salamat po. Ngayon ay tuloy tayo sa ating kwento. Nagsisimula ang part ng ating kwento kung saan dito ipinakita sa eksena 3 buwan ang nakaraan bago nagsimula ang awakening exam. Dito sa training ground, makikita dito si Merong Yin at ang kanyang senior sister Ning Zuan na nag-uusap. Sinaad pa ni Ning Zuan kay Merong Yin na mayroon daw siyang hihilingin na pabor sa kanya, doon sa magaganap na awakening exam 3 buwan mula ngayon. Sa biglaan na paghingi ng pabor ni Ning Zuan ay nabigla itong si Merong Yin dahil itong kanyang senior sister Ning Zuan ay hindi kailanman humihingi ng pabor sa kahit sinong mga tao, pero ngayon personal siyang nakipagkita sa kanya para humingi sa kanya ng pabor. Kaya agad na tinanong ni Merong Yin si Ning Zuan na ang kanya raw bang hihilingin na pabor sa kanya ay masyado bang mahalaga sa kanyang senior sister. Dito ay ipinaliwanag ni Ning Zuan kung ano ang dahilan kung bakit siya humihingi ng pabor sa kanyang junior sister. 3 buwan raw mula ngayon, siya ay ililipat doon sa Abyss Battlefield at hindi niya pwede na iwanan ang battlefield. Kaya kanyang pinapakiusap na sana kanyang protektahan doon si Lin Yuan upang walang masamang mangyari sa kanya doon, upang maiwasan na siya ay mamamatay sa awakening exam. Ngunit nabigla si Ning Zuan dahil sinaad sa kanya ni Merong Yin na kanya raw narinig sa mga usap-usapan na si Lin Yuan raw ang pretty boy ng kanyang senior sister. Yun daw ba ay totoo? Gulat naman na nagtanong si Ning Zuan kay Merong Yin na kung sino naman daw ang nagsabi sa kanya ng ganoon na walang kabuluhan na bagay. Ayon naman ni Merong Yin na si Lin Yuan daw ay isang normal na tao at mahina. Ano pa raw ba ang dahilan bakit masyadong nahuhumaling ang kanyang senior sister sa lalaki na iyon? Ngunit hindi pa natapos magsalita si Merong Yin ay nakaramdam siya ng takot dahil nakita niya ang kanyang senior sister na ito ay nagpapalabas ng madilim na enerhiya habang nanlilisik ang kanyang mga mata na kanya siyang tinitingnan. Kaya takot na tinanong nitong dalaga ang kanyang senior sister na kung nagkamali raw ba siya. Kanya raw sinusumpa sa kanyang senior sister na kanyang protektahan si Lin Yuan doon sa magaganap na exam sa buo niyang buhay. Dahil dito ay huminahon na si Ning Zuan sa kanyang pagpapalabas ng madilim na enerhiya, sabay nakiusap siya sa kanyang junior sister na sana kanyang protektahan si Lin Yuan doon sa magaganap na awakening exam. At noong panahon na malapit na silang bumaba sa ilalim ng abyss ay dito malalim ang iniisip nitong si Merong Yin. Na humihingi ng paumanhin sa kanyang senior sister dahil itong buhay raw niya ngayon ay kontrolado ng ibang tao. Wala raw siyang magagawa kung hindi sundin ang nakatakda sa kanyang sarili bilang isang piyesa ng mas mataas ang katungkulan sa kanilang pamilya, ngunit ang kanyang senior sister ay mayroong sariling pagpipilian, dahil mas pinili ng kanyang senior sister na mas pahalagahan ang buhay ni Lin Yuan, kaya wala siyang ibang magagawa kung hindi sundin ang pinapakiusap sa kanya ng kanyang senior sister, kahit labag man ito sa batas ng kanilang pamilya. Makikita naman itong si Lin Yuan na kanyang napansin ang kanyang senior sister na tahimik lang na nakatayo sa itaas at malalim ang kanyang iniisip na hindi maalis ang tingin niya sa kanya. Kaya napapaisip itong ating bida na kung bakit kanina pa raw siya tinitingnan ng kanyang senior sister, ano raw ba kaya ang dahilan? Habang nagnilay-nilay itong si Merong Yin ay dito kanya nang napagpasyahan na kahit ano pa man daw ang mangyari sa kanya. Kahit marami man ang magalit sa kanyang gagawin ay desidido na siya na kanyang protektahan si Lin Yuan kahit ang sarili pa niyang buhay ang kapalit dito sa kanyang gagawin, ito raw ang kanyang huling magandang gagawin bago siya tuluyang mapunta sa buhay na impyerno. Samantala, balik naman tayo sa kasalukuyan, dito ay makikita si Merong Yuan na mabilis na lumipad na nanlilisik ang kanyang mga mata papunta sa direksyon kung saan naroroon si Lin Yuan para kanya na itong patayin. Nang dahil sa nakakaagaw na pansin na presensya ni Merong Yuan sa kanyang paglipad sa itaas ay napansin naman ito ng ibang mga kalahok na nasa itaas ang mga ranggo sa nagaganap na awakening exam. Maging itong mayroong dilaw na buhok na babae ay hindi din maalis ang kanyang tingin sa kanilang itaas na nakaramdam ng labis na paghanga. Kaya nasabi na lang nitong babae na mayroong dilaw na buhok, siya ay si Zululu na ang pang 20th place sa kanilang exam, na masyado raw kahanga-hanga si Merong Yuan. Dapat siya ngayon ay nasa top 10 sa kanilang exam, ngunit bigla na lang siyang bumagsak sa top 20, kaya maswerte na raw siya dahil nakatungtong pa siya sa top 20, itong si Yu Qingwu naman na ang pang 17th place ay tahimik lang na hindi nagsalita sa kanyang nakita. At nasabi din itong si Zhang Jiahao, na ang 19th place sa awakening exam na kanyang nakita raw ngayon na si Merong Yuan ay pumasok na sa Skyvale State,
Mukhang binabalak raw ng tao na yun na lumikha ng malaking gulo. Sino raw ba kaya ang kawawang kalahok ang naka-offend kay Merong Yuan? Ayon naman nitong si Guming na ang 18th place, na ang kakayahan raw na Sky Veil ng pamilyang Merong ay kayang pumatay ng isang nag-awaken. Sino raw ba kaya ang tao na naglakas na loob na kumalaban kay Merong Yuan, dahilan upang magalit siya ng ganito katindi? Nang nakita ni Merong Yin na ginamit ng kanyang pinsan ang Sky Veil Fatal Strike ng kanilang pamilya ay nakaramdam siya ng malaking kaba, dahil alam niya na ang pinuntahan ngayon ni Merong Yuan ay ang direksyon ni Lin Yuan. Kaya lumabas na lang ang maraming pawis sa mukha nitong si Merong Yin na kanyang iniisip na kahit hindi raw niya alam kung paano nakapasok si Lin Yuan sa top 10 ay wala pa rin saysay ang mga ginamit ni Lin Yuan na mga trick laban sa tunay na lakas ng kanyang pinsan. Kinakailangan raw niyang mapigilan ang kanyang pinsan kahit buhay pa man niya ang kapalit dito. Kinakailangan na hindi mamatay si Lin Yuan sa kamay ng kanyang pinsan. Makalipas ang ilang saglit ay dumating na nga si Merong Yuan sa lokasyon kung saan si Lin Yuan. Sinabi pa niya sa ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata na kanyang sinigawan ang ating bida na sa wakas raw ay nahanap na niya siya. Pero kahit na ganoon ay wala naman pakialam si Lin Yuan sa presensya na ipinakita ni Merong Yuan sa kanilang buong paligid bagkus kanya lang itong sinabihan na hindi raw niya napansin na siya pala ang dumating dito sa kanilang lugar. Dapat sinabi niya agad sa kanya na pupunta siya dito upang kanya siyang mapaghandaan. Habang nagpapalabas ng malakas na kapangyarihan nitong si Merong Yuan ay tinanong niya ang ating bida na kung alam raw ba niya kung bakit dito na siya mamamatay. Tugon lang naman sa kanya ni Lin Yuan na paano daw niya natitiyak na dito na talaga siya mamamatay, paano raw niya ito mapapatunayan. Ayon naman ni Merong Yuan na mayroong seryosong tono na ang lahat raw ng mga descendant ng kanilang pamilya ay silang lahat ay kanyang mga alipin, at ang kanyang pinsan na si Merong Yin ay ang kanyang personal na pagmamay-ari. Hindi raw siya papayag na kahit sino na mga tagalabas ang maaring humawak sa kanya. Pero siya na si Lin Yuan ay naglakas na loob na ligawan ang kanyang pinsan. Iyon ang pinakamalaking kasalanan na kanyang nagawa kaya dito na mamamatay ang kanyang buhay. Sa binanggit na mga salita ni Merong Yuan ay nagalit sa kanya ang ating bida na kanyang sinabihan si Merong Yuan na paano raw ba niya nasabi na si Merong Yin ay ang kanyang personal na pagmamay-ari. Sa pagsagot ng ating bida kay Merong Yuan ay makikita itong si Merong Yuan na mas lalong nagalit sa ating bida, at sa sobra niyang inis ay halos nandidilim na ang kanyang buong imahe. Sinaad pa niya kay Lin Yuan na si Merong Yin ay para lang sa kanya hanggang sa buo niyang buhay, at habang nabubuhay pa siya ay kanyang tinuturing si Merong Yin na ang kanyang pinakabanal na kayamanan. Dagdag pa ni Merong Yuan na mayroong mukhang demonyo na hindi maipaliwanag ang kanyang ngiti, na ang susunod daw niyang gawin ay kanyang ipapakita kay Merong Yin kung gaano niya siya kaminamahal sa harapan ng walang buhay na katawan ni Lin Yuan. Dahil dito ay hindi na nga makapagpigil itong ating bida dahil kanyang ipinakita kay Merong Yuan kung sino ang mas makapangyarihan sa kanilang dalawa. Kanyang ipinakita sa harapan ni Merong Yuan ang isa niyang natatangi na kakayahan na ang nakamax na awakening spiritual power na ang grip of telekinesis. Kasabay nito ay itiniklop ng ating bida ang kanyang isang kamay sa buo niyang puwersa. Sa ginawa ng ating bida ay makikita ang buong katawan ni Merong Yuan na mabilis lang itong nawasak ng wala man lang kahirap-hirap. Kahit dahan-dahan ang nawala ng buhay itong si Merong Yuan ay pansin pa rin sa kanyang mukha na hindi siya makapaniwala kung paano ito nangyari sa kanya sa kamay ni Lin Yuan. Maging itong si Lin Yuan ay hindi din makapaniwala kung paano niya mabilis na tinalo si Merong Yuan sa isa lang niya na pag-atake. Kaya nasabi na lang nitong ating bida na hindi raw talaga niya inaasahan na sa kabila ng pag-evolve ng kanyang spider card ay masyado lang palang mahina para sa kanya si Merong Yuan na madali lang nawala ng buhay sa isa lang niya na pag-atake. Dahil sa pagpatay ni Lin Yuan kay Merong Yuan ay masyadong nagulantang ang ibang mga kalahok dahil ibinalita sa lahat na ang isa sa 5 pinakamataas na kalahok dito sa kanilang awakening exam na si Merong Yuan ay nawala ng buhay. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay nananatili pa rin itong lihim, kaya binabalaan nila ang lahat ng mga kalahok na matuto mula sa mga pangyayari na ito at kanilang iwasan na pumunta sa mas mapanganib na lugar, upang hindi masawi ang kanilang mga buhay. Lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong si Yu Qingwo na kanyang tinanong ang kanyang mga kasama na kung anong klaseng panganib daw ba ang nakaharap kanina ni Merong Yuan, pero nagtataka lang na tumugon sa kanya itong si Zhang Jiahao, na ang kanya raw pagkakaalam kanina na mayroon lang pinuntahan si Merong Yuan na isang mababang kaluluwa upang kanyang hulihin, ngunit ang kanyang pinagtataka anong uri daw ba na nilalang ang biglaan na kumuha sa buhay ni Merong Yuan. Samantala, sa loob naman ng Abyss Observation Room ay maging ang mga leader ng mga hall ay hindi din makapaniwala sa biglaan na pagkamatay ni Merong Yuan.
Kaya hindi mapigilan ng lahat ang kanilang sarili na mapasigaw sa kanilang nalaman na hindi kapanipaniwala na balita. Anong klaseng biro daw ba itong ibinalita sa kanila? Dahil nasa unang yugto pa lang sila ng pagsubok ngunit mayroon nang namatay sa isa sa 5 kinikilalang mayroong pinakamataas na talento, may kabuluhan pa raw ba na kanilang ipagpatuloy itong nagaganap na exam? At nagtanong itong isang leader ng hall na mayroong pulang buhok sa mga nakatalagang nakabantay sa pagsubok na kung ano raw ba ang dahilan sa ikinamatay ni Merong Yuan. Bakit nananatili pa rin itong lihim? Wala raw ba silang karapatan na kanilang malaman kung ano ang tunay na mga nangyari? At dito ay nagsalita sa kanilang lahat si Wang Mo. Sinaad pa niya sa lahat na dahil daw sa kanilang malaking problema sa pagkuha ng mga datos kung ano talaga ang nangyari ay sa kasamaan na palad ay kasalukuyan na hindi nila matukoy kung ano talaga ang sanhi ng kamatayan ng isa sa 5 kanilang kinikilalang mayroong mataas na talento na kalahok. Gayunpaman mayroon na silang ipinadalang mga grupo ng task force doon sa lugar kung saan nagaganap ang insidente. Kapag mayroon na silang balita kung ano talaga ang tunay na nangyari ay agad nilang ipapadala sa kanila ang balita. Pero sa isip-isip nitong si Wang Mo na pinatay raw ng kanyang Panginoon ang isang taong bastos na mayroong masamang ugali. Ngunit ano raw ba itong kanyang pakiramdam? Bakit masyado siyang kinakabahan sa posibleng mangyari sa kanyang Panginoon? Samantala, makikita naman itong si Merong Yin na papunta na sana kung saan naruroon si Lin Yuan. Ngunit napatigil siya sa kanyang pagtakbo. Dahil mayroon siyang naramdaman na kakaiba sa kanyang kalooban. Kaya napapaisip na lang itong si Merong Yin na kung natanggal na raw ba ang nakatatak sa kanyang kalooban na ang master servant bilang alipin, marahil daw ba na namatay na ang kanyang pinsan sa mga oras na ito. Pero imposible raw talaga na mapatay ni Lin Yuan ang kanyang pinsan, dahil noong nakaraan lang ay inutusan siya ng kanyang senior sister na kanyang protektahan si Lin Yuan. Marahil raw ba na si Lin Yuan na tinatawag ng karamihan na pretty boy ay ang talagang pumatay kay Merong Yuan? Posible raw ba na iniligtas ang kanyang buhay ng isang lalaki na kinikilala na legendary na pinoprotektahan ng ibang tao? Sa kabilang banda, dito sa Abyss Battlefield, kung saan nandito lumilitaw ang mga hindi pangkaraniwan na mga halimaw na binabantayan ng mga tao na nag-awaken. Makikita dito ang isang nilalang na walang tigil niyang pinagpapatay ang mga halimaw na kanyang mga nakikita. Ang nilalang pala na nakikipaglaban sa maraming bilang ng mga halimaw ay itong dalaga na si Ning Zuan. Nang natapos na siya sa pagpuksa sa mga halimaw na kanyang nakaharap ay kanyang iniisip na dapat raw mag-ingat ang kanyang junior brother Lin Yuan doon sa awakening exam. Ingatan raw niya doon ang kanyang sarili, pero huwag na siyang mag-alala doon dahil ang kanyang senior sister Merong Yin ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon, natitiyak raw niya na makakaligtas sa awaken exam ang kanyang junior brother at magkikita pa silang muli.